May isang kwento sa Biblia na isang babaeng humarap sa pinakamadilim sandali ng kanyang buhay. At dito ipinakita kung anong kasing pananampalataya na ayaw sumuko. Isang kwento ng Shunammite woman. Nagsimula ang kwento sa isang simpleng kabaitan. Tuwing dumadaan sa propeta Elisha, inaanayahan siya ng isang Shunammite woman na kumain. Hanggang saan nagpatay siya ng kwarto sa bahay niya para sa lingkod ng Diyos. Hindi siya naghihingi ng kapalit, hindi siya nagbibigay dahil may agenda. Nagbibigay siya dahil siya ay may pusong mapagbigay. Kaya tinanong ni Elijah kung anong gusto niya. Wala siyang hinihingi pero alam ng Diyos ang puso niya. Kaya binigyan siya ng Diyos na higit sa pinapangarap niya ang magkaroon ng isang anak. Pero isang araw habang masayang mag-ina, bigla sumakit ang ulo ng bata at ito'y namatay. Pero kung tayo yon, sisigaw ka, Lord, bakit? Ginawa ko naman ang lahat. Pero ang Shunammite woman, hindi. Hindi siya sumuko at hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon. Hindi siya nagpadala sa takot, hindi niya sinabing, tapos na. Ang ginawa niya, sinara niya ang pinto at lumapit sa Diyos. Parang bata lang na may laruan na nasira. Salit na itapon na, agad tumakbo sa tatay. Ganyan na rin ang nangyari sa Shunammite woman. Hindi niya nilibing ang kanyang anak, hindi siya nag-post ng rest in peace, at hindi siya nagluksa. Dinala niya ang bata sa tamang tatay, sa Diyos. Faith is not pretending. Faith is bright the possible to God, who makes things possible. Kaya pagdating niya kay Elijah, humawak siya sa paa at hindi niya ito binitawan. Hindi dahil inspirado lang siya, dahil alam niyang may sagot. At sinabi ng babae, hindi ako aalis maliban lang kung aalis ka. Ito yung pananampalataya na hindi tumatakbo papalayo, hindi kumakapit lalo na sa Panginoon. Pagdating na Elijah, nanalangin siya at binalik ng Diyos ang hininga ng bata. Kapatid, may mga bagay ba na parang patay na? Pangarap na nawala, relasyon na sumuko, prayer na walang sagot. Shunammite woman teaches us that don't bury what God can still resurrect. Don't quit when God is not done yet. And don't give up when God's still moving. Kung may isang bagay ka na dapat buusan na yung luha at pagdarasal, isang faith na ayaw sumuko at dito nagtapos ang kwento.